Ang pinakamayamang tao sa Hurun Rich List, pinangunahan ang mga matatandang mayayamang pamilya sa pagpasok sa merkado ng biotech, ang tanyag na eksperto sa mundo ng pananalapi. Tingnan ninyo, parang hindi maganda ang itsura ni Senyorito G. Mag-book ng isang presidential suite. Lilipat na ako agad. Masusunod po, Senyorito G. Tabi, may allergy si Senyorito G sa mga babae. Sayang naman ang kagwapuhan at magandang katawan ni Senyorito G dahil umiiwas siya sa mga babae. Ginoo, okay ka lang ba? Nalason ka ng gamot. Hayaan mong turukan kita ng karayom. Pagkatapos niyan ay... Kumalma ka lang. May paraan ako para iligtas ka. Ako si G Shouting. Pananagutan kita. Maganda? Sige, ituloy ang pag-ire. Ayer pa. ₱160 milyong para sa isang bata. Ang laki talaga ng hinihingi mo. Isinusugal ko ang aking Ibigay mo sa akin ang lalaki. Manganak ng walang hirap, maraming salamat talaga sa iyo, Shen Ching Ching. Nasaan ang isa ko pang anak? Miss, patay na po ng isilang ang isa ninyong anak. Anak, ikaw na lang ang tanging pamilya ni Mommy sa mundong ito. Miss, wala na pong laman ang account ni ninyo. Tinawagan na po namin ang pamilya ninyo. Pero ayaw rin nilang magbayad, kaya kailangan nyo na pong umalis. Sandali lang po, maaari bang tumawag muna ako? Hello, Lola. Ang lakas ng loob mong tumawag pa sa akin. Ikaw na walang hiyang bata ka. Bilang panganay na binibini ng pamilya Shen, nakuha mo pang magkaanak ng hindi kasal, sinisira mo ang dangal ng pamilya Shen. Anunsyo ko na sa lahat, simula ngayong araw ay pinalayas ka na sa pamilya Shen, hindi ka na ang panganay na binibini ng pamilya Shen. Lola, wala na akong mga magulang, bata pa lang ako. Kayo na lang ang tanging pamilya ko. Pero iniwan niyo lang ako para lumaki sa kabundukan. Ngayong kapapanganak ko lang, palalayasin niyo na ako sa pamilya. Tunay niyo ba akong apo? Wala akong apo na kasing baba at walang dangal gaya mo. Miss, sana po ay huwag nyo na kaming hirapan. Shouting, ito ang ating anak? Sinabi mong mananagot ka. Pagkatapos kong managanak 5 taon na ang nakakalipas at pumunta sa ibang bansa, ninais ko na huwag nang magkaroon pa ng kahit anong ugnayan sa lalaking iyon. Hindi ko inakala na magkakasakit ang anak ko ngayon, at ang tanging paraan para maligtas ang buhay niya ay ang dugo mula sa pusod ng malapit na kamag-anak. G. Shouting. Hindi ko inasahan na pagkalipas ng maraming taon, kailangan ko pa ring magkaanak ulit kasama ka. Napakalusog ng katawan ni Presidente G. Kumuha ka ng kaunting semilya Ano? para suriin ang kalidad nito. Meron bang ganitong uri ng test? Ang physical exam ni Presidente G ay isang marangyang presidential package at napakakumpleto ng mga test dito. Para protektahan ang iyong privacy, hindi nila isusulat sa dokumento ang lahat ng mga ginawang test.
Pasensya na po, Presidente G. Nahuli ako ng dating... Sino ka ba? Sino ka rin? Ako ang doktor para sa check-up. Meron din ako niyan, sandali lang at hahanapin ko. Hello. May kahina-hinalang tao rito sa loob. Hindi, wag na kayong tumawag ng kahit sino. Aalis na ako ng kusa, aalis na ako. Hay, napakalupit talaga ng tadhana. Mayroon siyang thalassemia. Kailangan ng dugo mula sa pusod ng malapit na kamag-anak para maisalba ang buhay niya. At kung hindi pa rin tayo makakahanap ng dugo mula sa pusod, may 2 taon na lang na itatagal si Yuyu. Huwag mong sasabihin ng mga bagay na iyan sa harap ng bata. Nakasuot naman siya ng headphones, hindi niya tayo maririnig. Ay nako, nabuko ako ngayong araw nang magpanggap akong doktor para lokohin si G shouting. Bakit hindi mo na lang sabihin sa kanya ang totoo? Ayaw ko nang magkaroon pa ng kinalaman sa lalaking manloloko na iyon, kaya kailangan ko pang mag-isip ng ibang paraan. Akin na ang cellphone mo, panoorin mo ako. Alam ko na magbubulungan kayo dahil wala naman talagang tunog ang headphones ko. Hay, sigurado akong gusto lang akong iligtas ni Mommy at ayaw na niya kay Daddy, pero gusto ni Yuyu ng Daddy. Pero ayos lang, may naisip na paraan si Yuyu. Ang galing naman maglaro ng batang amo. Napakaswabe naman ng paglalaro ng batang amo. Siyempre naman, magpapakita pa ako sa inyo ng isa pang mas mahirap na... Tita, narito po ako para bisitahin si Xiao Ye. Shouting, tingnan mo ang sarili mo. Mukha ka ng hapo dahil sa sobrang trabaho nitong mga nakaraang araw. Gumawa ako mismo ng kakanin. Tikman mo ito. Bakit hindi mo man lang tinatanong kung kakain ba si Xiaoye? Ikaw ba talaga ang tunay na ina ng bata? Nasaan na ba si Xiao Ye ngayon? Naglalaro si Xiao Ye ng video game sa ikalawang palapag. Sasamahan kita sa itaas. Sige po. Senyorito G. May nalaman ka na ba? Senyorito G. 6 na taon na nating itong iniimbestigahan. Nabura na ang mga kuha sa CCTV noong gabing iyon. Tugma ang DNA ni Senyorito Xiaoye sa inyo. Mayroon ding marka ng paru-paro si Binibining Yin sa kanyang katawan. Bakit mo pa rin ba ito patuloy na pinapaimbestigahan? Pakiramdam ko talaga na hindi siya ang babae noong gabing iyon. Ang babae noong panahong iyon ay tinawagan ako gamit ang kanyang telepono. Senyorito G, hinalughog ko na ang lahat ng mga eksperto sa teknolohiya. Subalit, wala pa rin talagang paraan para maayos ito. limang taong gulang ako, maputi, maganda, at kaakit-akit. Para magpatuloy ang malaking negosyo ng pamilya, naghahanap ako ng malusog na lalaki mula sa ibang lugar. Para matupad ang pangarap kong maging isang ina. Ginamit ang telepono ko para magpadala ng ganitong mensahe kay G shouting. Ito ba talaga ang naisip mong paraan? Bukas sa Hotel Guohua, magkita tayo at huwag kang mawawala. Batang makulit, ibigay mo sa akin ang cellphone. Naku, Daddy, makikigamit lang naman ako ng cellphone mo. Isasauli ko rin ito agad sa'yo. Hindi, akin na iyan. Aba, G shouting, bakit pati mga letra mali ang pagkakatipa? Imbitasyon para sa piging ng kaarawan ng pamilyang G. Ganito ba talaga katanga si G shouting? Naniwala pa talaga siya rito. Nakuhang magpadala pa talaga ng imbitasyon. Posible kayang patibong ito? Hayaan na. Haharapin natin kung ano man ang dumating. Paano natin malalaman kung hindi natin susubukan? Shen Qingqing. Bumalik na siya sa Jiangcheng at may kasama pang maliit na bastardo. Saan ba galing ang batang paslit na ito? Basta-basta na lang sumusulpot sa mga piging. Alam mo ba na ito ay piging para sa kaarawan ni matandang Ginang G? Siyempre, nandito ako para dumalo sa piging. Bakit? Sa tingin mo ba ang piging ng pamilyang G ay kung ano lang na kahit sinong hampas lupa ay pwedeng pumunta? Kung wala kang imbitasyon, hindi ka man lang makakapasok sa pintong ito.
Sinong nagsabing walang imbitasyon ng mami ko? Itinaboy ka na sa pamilya, Shen. Paano ka naman magkakaroon ng invitation? Baka naman nakuha mo lang iyan sa pakikipagtalik sa kung sinong matandang lalaki. Ang invitation ko ay personal na ibinigay ni G Shouting. Sasabihin ko sa kanya na tinawag mo siyang matandang lalaki. Paanong nangyari iyon? Bakit ka naman bibigyan ni Shouting ng invitation? Mayroon nga siyang invitation at si Shouting pa ang nag-imbita sa kanya. Ngayon, pwede na ba akong pumasok? O sige na, sige na. Pumasok ka na kung may invitation ka. Huwag kang humarang sa... Mami, pakitugtog mo naman ako ng piano, pwede? Mami, ang daming tao sa party. Itatali ko tayong dalawa gamit ang pulang tali para hindi ako matakot na mawala. Daddy, ano yung nasa pulso mo? Ang babaeng ito, bakit parang pamilyar siya sa akin? Tayo ba? Ay nagkita na noon sa kung saan? Wow, Daddy! Ikaw at ang magandang tita ay nakakonekta sa pamamagitan ng pulang sinulid. Ito na kaya ang tadhana? Shouting, hindi mo ba kilala si Binibining Shen? Ang imbitasyon niya ay galing pa sa iyo, di ba? Anong imbitasyon? Wala akong ipinadala. Shen Qingqing. Kaya pala peke ang hawak mong imbitasyon. Talagang nakuha mo ang atensyon ko, pero hanggang doon na lang iyon. Xiaozu, ang babaeng ito. Hey, Xiaoye! Xiaoye, tumawag kayo ng doktor. Hindi na aabot ang doktor. Kaya ko siyang iligtas. Ang paraan niya ng pagpulso ay parang iba sa nakasanayan, parang pamilyar ito. Ang batang makulit na ito ay nagkukunwari lang palang may sakit. Hayaan na nga. Dahil napaka-cute niya, sasakyan ko na lang ang laro niya. Kunin natin ang paboritong candy ni Yuyu. Ang lakas ng loob mo. Ano ang ipinakain mo kay Xiaoye? Kapag may nangyaring masama kay Xiaoye, kahit 10 buhay pa ang ibayad mo, ay hindi sapat. Bakit ka ba sumisigaw? Wala naman akong nararamdamang masama. Daddy, iniligtas ako ng magandang tita na ito. Dapat mo siyang pakasalan. Xiaoye, anong sinasabi mo? Ako ang Wala akong pakialam. Gusto ko talagang pakasalan ni Daddy ang magandang tita. May anak na pala siya. Hindi nga ako nagkakamali, isa siyang manloloko. Huwag kang mag-alala. Hindi ko habol ang pera mo at hindi ko rin hangad ang posisyon bilang asawa sa pamilya G. Ang gusto ko lang ay makasama ka sa isang gabi ng pag-ibig. Senyorito G, napakabilis niyo talagang kausap. Kaya naman tara na at kumuha na tayo ng kwarto. Ano ito? Kukunin ko lang ang pulso mo. Sige, dahil mabilis kang kausap, titingnan ko ang pulso mo. Senyorito G, hindi masyadong maganda ang tiyan mo at hindi ka rin nakakatulog ng maayos. Ang pakiramdam na ito ay Ayos pa parang naman ang noong bato gabing mo. iyon talaga. Bakit ka nagmamadali, Senyorito G? Sa iyo ako ngayong gabi. Samahan mo muna akong sumayaw ng isa. Hindi ko akalaing napaka-romantiko pala ni Senyorito G. Sige, sasayaw tayo. Shouting.
Kamukhang kamukha kita. Sinasabi ko na nga ba, ikaw talaga ang kapatid ko. Magkalat ka lang ng maayos ng mga bulaklak. Huwag mo akong gambalain sa pag-aayos ng cellphone. Sabi ni espesyal na asistente Joe ni Daddy, marami na ang sumubok pero hindi ito maayos-ayos. Napakagaling talaga ng kapatid ko. Kung wala ako, mawawasak ang pamilyang ito. Bagay na bagay talaga silang dalawa. Talagang napakagandang pares nila. Kaninong bastos na bata ito? Xiaoye, mataas ang antas mo. Hindi lahat ay karapat-dapat na makasama mong makipaglaro. Ayusin mo ang pananalita mo. Anak ko ito, at hindi siya kung sino-sinong bata lang. Bakit ang gaan ang loob ko sa batang ito? Nasaan ang tatay ng bata? Patay na. Baka nga kahit ikaw ay hindi alam kung sino ang ama ng anak mo. Shouting, hindi mo ba alam? Pinalaya si Shen Qingqing sa pamilya Shen noon dahil sa kaniyang malaswang pamumuhay. Kaya naman pala pagkadating niya, ay nakuha pa niyang akitin si Presidente G sa harap ng marami. Tama na. Huwag niyo nang sabihin ang mga ganyang bagay sa harap ng bata. Wala ka man lang bang balak magpaliwanag? Bakit ako magpapaliwanag? Umalis ka na! Yuyu, tara na. Mami, hindi pa po tapos maglaro si Yuyu? Yuyu, makinig ka sa akin. Yuyu, makinig ka. Ano ba ang iniisip ko? Hindi siya ang babae noong gabing iyon. Mabuti na lang at naging handa ako. Tinakpan ko muna ang balat gamit ang concealer. Nakakainis na, Daddy. Nalinlang ka na lang ng ganoon. Kailangang ako pa ang kumilos. Mami, nilalamig ako. Okay ka na ba ngayon? Mami, gusto ko pong magpayakap. Sige. Yuyu, anong ginagawa mo? Mami, inaantok na ako. Kung inaantok ka na, umuwi na tayo para matulog. Nakakainis. Masyadong magaling ang pag-conceal ni Mami. Tara. Kukuha ako ng kwarto sa hotel. Shen Qingqing, bakit ang kapal ng mukha? Nariyan lang ang bata, pero nagawa niya pang akitin ng harapan si Senyorito G. Talagang desperado sa lalaki ang babaeng iyan. Napakaraming taon na ang lumipas, hindi ko na ba talaga siya mahahanap? Daddy, naayos na ang dati mong cellphone. Noong gabi ng 6 na taon na ang nakakaraan, tinawagan ko ang sarili ko gamit ang cellphone ng babaeng iyon. Tinilista ko ang numero. Ngayon ay sigurado na ako na ikaw nga ang babae noong gabing iyon. Bakit mo itinago ang iyong pagkakakilanlan? Bigyan mo ako ng paliwanag. Senyorito G, hindi ito ang tawag mo, kundi isang paalala ng bayarin. Sino ang hindi nagpapalit ng numero sa loob ng 6 na taon? Shouting, anong tawag iyon? Bakit wala akong alam tungkol dito? Siguro ay wala ka sa sarili mo noon, kaya hindi mo na malaman ang pagkakaiba ng realidad sa panaginip? Lumayo ka sa akin. Talaga ngang manloloko. Ang sama ng ugali mo sa ina ng sarili mong anak. Senyorito G, pwede na ba akong umalis ngayon? Sige, umalis ka na. Naghihinala na sa akin si G shouting. Mukhang kailangan ko pang mag-isip ng ibang paraan tungkol sa pagkakaroon ng anak. Mami, tara na at umuwi na tayo. Itong batang ito, ngayon naman ay nagmamadali ka ng umuwi. Bakit narito ang anak ni G shouting? Magandang tita, bakit ngayon ka lang dumating? Kanina pa kita hinihintay. Xiaoye, bakit ka nandito? Nasaan ang pamilya mo? Namiss po kita, kaya pinuntahan kita. Bata, umuwi ka na ng maaga. Sobra akong tapang, kumakain ako ng bata, rar. Kumakain pala ng bata ang magandang tita, pero ayos lang, ililigtas ako ni Daddy. Ha? Darating si G shouting? Aba, sakto pala, di ba? Maaari kong gamitin ang batang ito
para papuntahin si Ji Shouting sa bahay at samantalahin ang pagkakataon na patulugin si Ji Shouting. Nasaan si Xiaoye? Palabasin mo siya. Ayaw lumabas ni Xiaoye, kailangan mo siyang sunduin sa loob. Ang batang ito, ano na namang pakulo ito? Daddy, nandito ka na. Tumayo ka ng maayos. Wala kang disiplina. Anong klaseng asal ito? Daddy, ang bango-bango naman ng aromatherapy na ito. Subukan mong amuyan ng malapitan. Anong amoy ito? May pinaplano na naman, sigurong hindi maganda ang batang ito. Daddy, anong ginagawa mo? Hindi mabango. Pagod na ako. Bakit ba ang bigat nito? Hayaan na, hindi ito ang oras para magreklamo, mas mahalaga ang pakay ko. Ang lalaking ito ay araw-araw lang namang nasa opisina. Bakit ang ganda pa rin ng katawan? Bakit hindi ka pa nahihimatay? Hindi ba tumalab ang aromatherapy ko? Sa tingin ko, mas magandang gawin ang mga ganitong bagay ng gising. Ano pa ang idadahilan mo? Senyorito G, marami ang may parehong balat sa mundo. Pangalan ng anak mo ay Shen Yuyu, di ba? Tingin ko ilang buwan lang ang tanda niya kay Xiaoye. Enero. Nagatubili ka? Nagsisinungaling ka? Hindi ko lang naalala agad. Pinaghihinalaan kong ninakaw mo ang anak ko. Sira ulo. Akala mo ba sa iyo ang lahat ng bata sa mundo? Kaya, para mawala ang duda ko, ibigay mo sa akin ang buhok ni Yuyu. Magpapa-DNA test ako. Hindi pwede. Sino ka ba sa akala mo? Bakit kailangan kong pawiin ang duda mo? Walang kinalaman sa iyo si Yuyu. Bakit hindi? Ano ang kinatatakutan mo? Hindi ako natatakot. Hindi ba gusto mo lang akong makasama sa kama? Sige, ibigay mo sa akin ang buhok ni Yuyu at papayag akong makasama ka. Matulog muna tayo bago ang buhok. Shouting! Shouting! Nasaan ka ba, Shouting? Nasaan ka ba, Shouting? Anong ginagawa mo rito? Shouting, nandito ako para iuwi na si Xiaoye. Hindi ko naman nakikitang nag-aalala ka sa bata ng ganyan noon. Bakit mo naman nasabi iyon? Lagi ko namang iniisip si Xiaoye. Shen Qingqing, ganito ba ang pagtrato mo sa bisita kahit man lang baso ng tubig? Hindi naman kita inimbitahan. Ikaw talaga? Sige na, nasaan ang kusina? Sinadya ko talagang magdala ng juice para inumin ni Xiaoye. Shen Qingqing, sisihin mo ang sarili mo dahil muli kang nagpakita sa tabi ni Shouting. Sige, uminom ka na. Ituring mo na lang itong pambayad sala ko sa pagpunta ko rito nang walang paanyaya. Xiaoye. Xiaoye! Anong nangyari? Hindi ko lang sinasadyang madapa. Talagang sakit sa ulo ang mga bata? Napakagulo pa. Ang basong ito ng juice. Nilason mo ako, Shen Qingqing.
Huwag mo akong pagbintangan ng ganyan. Malinaw na ikaw ang nagsali ng tubig na iyan. Paano ko naman lalason ang sarili ko? Shouting, tiyak na inaasam niya ang posisyon ng asawa mo at gusto niya akong patayin. Ilabas mo ang panlaban sa lason. Hindi ako ang naglagay ng lason, kaya wala akong panlaban. Shouting, hindi pwedeng mawalan ng ina si Xiaoye. Shen Qingqing, babaguhin ko ang kondisyon. Hindi ko na kailangan ng buhok ni Yuyu. Iligtas mo siya ngayon at gagawin ko ang anumang ipinangako ko sa iyo. Sige. Ipadala ang universal na panlaban sa lason sa bahay ko. Shen Qingqing, mayroon ka pa palang panlaban sa lason at sasabihin mo pang hindi ikaw ang naglason? Wala akong dapat ikatakot dahil wala akong ginagawang masama. Maari na kayong umalis. Tungkol doon sa pinagkasunduan natin dati. Pag-usapan na lang natin iyan sa susunod. Wala ako sa mood ngayon. Ang balat, ang sadyang paglapit sa akin ni Shen Qingqing at ang pagiging malapit niya kay Yuyu ay masyadong nagkataon ang lahat ng ito. Senyorito G, ano po ang kailangan nyo? Imbestigahan mo ang naging mga lakad ni Shen Qingqing nitong mga nakaraang taon. Opo. Senyorito G, ito po ang naging mga lakad ni Binibining Shen nitong mga nakaraang taon. Noong gabing una kayong nagkakilala sa Hotel Musi, 6 na taon na ang ay may record si Binibining Shen ng pag-check-in sa hotel. Kuya Xiaoye, ang dami mong game console. Isama mo naman ako maglaro sa susunod. Ngayon ay lalong nagiging malapit na sina Yuyu at Xiaoye sa isa't isa. Natatakot ako na baka malaman ni Ji Shouting na si Yuyu ay anak niya pala talaga. Normal lang naman iyon. Kahit na isang henyo si Yuyu, ay isa pa rin siyang bata. Ang edad niyang ito ay talagang angkop para makipaglaro sa mga kasing edad niya. Hindi naging sapat ang pag-iisip ko tungkol dito. Ganito na lang, humanap ka ng isang kindergarten at ihatid si Yuyu sa paaralan sa susunod na linggo. Guro, ako po ang magulang na narito para iproseso ang pagpasok ng bata. Binibining Shen, tama ba? Ibigay mo lang sa akin ang mga dokumento ng bata. Shen Qingqing, anong ginagawa mo rito? Magkakilala ba sina Binibining Shen at Gurong Shen? Ah, oo nga pala. Pareho kayong Shen ang apelyido. Huwag mong sabihing... Hindi ko siya kilala. Shen Qingqing, anong ibig mong sabihin? Gurong Jiang, ako na ang tutulong sa iyo na asikasuhin ang aplikasyon para sa pagpasok. Ah sige, maraming salamat sa iyo. Nasaan ang impormasyon tungkol sa ama ng bata? Wala. Hindi pwedeng mag-enroll kung walang impormasyon tungkol sa tatay. Pero ang pagkakaalam ko ay wala ito sa mga kondisyon ng admission agreement. Ngayon ay mayroon na. Para sa ikabubuti ng mental at pisikal na kalusugan ng bata, ay mas mabuting maghanap ka na agad ng tatay para sa kanya. Baka naman dahil sa sobrang daming lalaki, hindi mo na alam kung sino sa kanila. Ha 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 ha. May problema nga talaga sa kanya. Tao, ihanda ang sasakyan. Hanapin si Shen Qingqing. Ang admission na ito ngayong araw ay talagang hindi matutuloy. Saan ka pupunta? Kung hindi mo kayang gawin, siguradong may ibang makakagawa nito. Shen Qingqing. Hanggat narito ako, ay hinding-hindi makakatapak ang bastardo na iyan sa paaralang ito. Naglalakas loob ka bang tawaging bastardo ang anak ko? Shouting, bakit napadalaw ka rito? Miss, pakiusap ayusin niyo ang kilos niyo. Ano namang pakialam mo? Shen Qingqing? Nandoon ka rin sa hotel na ito noong gabing iyon, 6 na taon na ang nakakalipas. Inimbestigahan mo ba ako? Gusto ko lang namang malaman ang tungkol sa nangyari noong gabing iyon. Sinabi ni Senyorito G sa handaan na may nangyari sa kanila ng babae noong gabing iyon. Magagamit ko ito para mapalapit kay Senyorito G. Hindi naman alam ni Senyorito G kung sino ang babaeng iyon. Shouting,
Ang babae noong gabing iyon ay ako talaga. Noong gabing iyon, nag-away sina Shen Qingqing at si Lola, kaya mag-isa siyang lumabas para mag-hotel. Nag-alala ako sa kanya, kaya pinuntahan ko siya para samahan. Pero muli kaming nag-away at iniwan niya akong mag-isa sa hotel bago siya umalis. Shen Qingqing, anong tinatawa-tawa mo riyan? Wala lang, nakakatawa ka talagang tao. Shouting, ako talaga ang babae noong gabing iyon. Sinusubukan mo ba akong lokohin? Talaga ba? Kung ganoon, bakit hindi ka nagpunta sa akin? Dahil hindi ko alam kung dapat ba akong lumapit sa iyo. Nabalitaan ko kasing may iba ka ng babae. Ayaw kong makasagabal sa relasyon mo, kaya ako ay nag-alinlangan. Shouting, mahal kita. Hindi ba't may nakatakda ka ng mapapangasawa? Si Lola lang ang nagdesisyon niyan para sa akin nang hindi ko man lang gusto. Patutunayan ko sa iyo na ikaw lang ang nasa puso ko. Hello, Senyorito Lee. Itigil na natin ang kasunduan nating magpakasal. May mahal na akong iba. Shouting. Ngayon ay dapat naniniwala ka na sa akin, di ba? Gusto mo ako? Anong pakialam ko? Shouting, anong ibig mong sabihin? Ayaw mo na bang maging responsable sa akin? Sa tingin mo ba ay tanga ako? Hindi ikaw ang babae noong gabing iyon? Bakit kailangan kitang panagutan? Ikaw... Ito ang mapapala mo sa pagpapadaya sa akin. Hello, Lola. Shen Pei, umuwi ka na agad ngayon din. Kaya ipaliwanag mo sa akin kung ano ang tungkol sa dokumentong ito. Di ba ay sinabi na iyon ni Shen Pei kanina lang? Hindi ako naniniwala sa mga sinasabi niya. May kasama akong ibang lalaki noong gabing iyon. Sino? Hindi na kailangang mag-alala rito ni Senyorito G. Niloloko mo ako. Kailan ka ba titigil? Ang lalaki noong gabing iyon ay siya. Masaya ka na ba? Ako nga yun. Gaya nga ng inaasahan mula sa isang babaeng balita sa pagiging mapaglaro sa maraming lalaki. Mabuti naman at alam iyan ni Senyorito G. Ano sa tingin mo? Tinulungan na kitang iligtas si Yin Xiaotong. Kailan ka naman sasakay sa bangka ko? Huwag mo nang pangarapin. Nadidiri ako. Senyorito G, dapat mong tuparin ang iyong salita. Paano mo nagagawang bawiin ang iyong sinabi? Imbestigahan mo ang babaeng si Shen Qingqing para sa akin, sigurado akong hindi siya basta-basta. Paano naman po ang iyong ipinangako kay Binibining Shen? Kansilahin na iyon. Nagsiselos po ba kayo? Imposible. Kapag nagpatuloy ka pa sa pagsasabi ng ganyang kalokohan, babawasan ko ang iyong sahod. Tumitibok na ba talaga ang puso ko para sa babaeng iyon? $38.1. Bakit? Hindi man lang bumababa ang kaniyang lagnat. Bakit hindi mo subukang gamitan ng acupuncture si Yuyu? Hindi maaari dahil masyado pang bata si Yuyu. Alam mo naman ang kalagayan ng katawan ni Yuyu. Hindi niya iyon kakayanin. Hindi na ito maganda. Uminom na siya ng gamot at naturukan na rin, pero wala pa rin nangyayari. Kapag nagpatuloy pa ito, hindi na sasapat ang mga gamot para sa kaniya. Ano ba talaga ang dapat kong gawin? Shouting, kailan ka ba pakakasal kay Xiaotong? Ang pamilya niya ay nagmamadali na talaga. Nay, huwag niyo na lang silang pansinin. Paano ko naman sila hindi papansinin? Kahit ayaw mong magpakasal, kailangan din ni Xiaoye ng isang buong pamilya. Nay, hindi ko muna iniisip ang tungkol sa bagay na iyan ngayon. Lumabas muna kayo. Hay nako, Daddy? Bakit nandito ka pa? Daddy? Bakit hindi ka na lang magpakasal sa magandang tita? Tapos na ba ang assignment mo? Ako... Kuya Xiaoye, pwede nating gawin ito? Bao-bao, anong nangyari? Masama pa rin ba ang pakiramdam mo? Gusto ni Yuyu kumain ng cake. Sige, bibilhan ka ni Mommy. Sabi ni Kuya Xiaoye na mayroong bake shop sa baba ng kumpanya ni Daddy. Gusto ni Yuyu na kumain doon. Yuyu, hindi mo siya daddy. Mommy, gusto ni Yuyu ng Daddy at gusto rin ng maliit na cake. Sige.
Bibili si mama, bibili si mama. Tapos na ang misyon. Kuya Xiaoye, sa iyo na ang bahay. Anong gagawin mo? Ibigay mo ang pera? Bilisan mong ibigay. Kundi, baka kung ano pa ang magawa ko, Manigas ka. Naku, nakalimutan kong dalhin ang mga karayom na pilak. huwag kang lumapit, hindi na ako uulit, hindi na ako uulit. Pakakawalan kita. Asa ka pa? Ah, ang kamay ko. Itawag mo yan sa pulis. Sige, tatawag na ako sa pulis. Tatawag na ako. Hoy, nanloob ako ng tao? Bilis, hulihin niyo ako. Sugod. Opo. Hay naku. Sinasabi ko na hindi ko sinasadya, maniniwala ka ba? Dadalhin kita sa ospital. Ang sakit, pwede bang dahan-dahan lang? Ginagawa ko na ito ng marahan. Marami pang nakapila sa likod. Ako na. Sige, ikaw na lang. Masakit ba? Konti lang. Medyo maalaga rin pala siya. Hello? Shouting, bakit hindi ka pa nakakauwi hanggang ngayon? Dumating si Shoutong ngayon, nagluto siya ng paborito mong braised pork ribs. Nay, may kailangan lang akong asikasuhin sa ospital. Kumain na muna kayo. Hindi muna ako uuwi. Ibaba mo muna ako. Bakit? Hindi magandang makita ito ng bata. Oh, Daddy, Mommy, nakabalik na po kayo. Dad. Mommy, bakit ka po nasugatan? Pasensya na po, bata pa kasi siya at wala pang alam. Ayos lang. Ayos lang si mommy, huwag kang mag-alala. Oo nga pala, may sugat ang binti mo. Kaya mo pa bang alagaan ang bata? Tatawagan ko na lang ang assistant ko. Total, nandito na rin lang ako at tutulungan na kita ng lubusan. Bakit? Ayaw mo ba? Gusto ko pong makasama si Daddy. Kung ganoon, salamat sa tulong nyo, Senyorito G. Yuyu, heto ang cake mo. Lalabas lang muna si mommy. Babalik din ako agad. Opo. Daddy, Bakit? Bakit mo ako tinatawag na daddy? matagal ko na pong gustong magkaroon ng daddy. Pakiramdam ko po, ikaw ang daddy na nakikita ko sa panaginip ko. Pwede po ba kitang tawagin ganoon? Nahihirapan na po kasi si mommy na mag-isang magpalaki sa akin. Talaga namang mahirap iyon. Sana talaga ay may daddy na ako. Kapag nalaman ni daddy ang kaarawan ko at ang sakit ko, siguradong maiintindihan niya ang lahat. Daddy, pupunta lang po muna ako sa banyo. Sige. Shouting? Anong nangyari sa'yo? Bakit ka nandito? Sabi ni tita, nasa ospital ka. May sakit ka ba? Hindi ako may sakit, kaya umalis ka na. Shouting. Sabay na tayong umuwi, please? G shouting. Ganyan mo ba talaga inaalagaan si Yuyu? Iniwan mo si Yuyu rito para lang makipag-date ka? Ako. Shan King Ching, nagbibiro ka ba? Ang lakas ng loob mong utusan si Shouting na alagaan ang anak mo. Alam mo ba kung gaano kahalaga ang oras ni Shouting? Lumayo kayo sa akin. Hi. Wala ka talagang modo.
Nakita kaya lahat iyon ni G shouting? Sandali lang. Ikaw ba ang attending physician ni Yuyu? Oo, bakit? Ano ba talagang sakit ni Yuyu? Ang kondisyon ay pribadong impormasyon ng pasyente. Wala kang karapatang malaman. Siguro ang ginoong ito ang ama ni Yuyu? Madalas ipinapakita ni Yuyu ang kanyang larawan sa amin. At sinasabing ito ang kanyang tatay. Hindi. Pumanaw na ang tatay ni Yuyu. Shen Qingqing, ano ba talaga ang sakit ni Yuyu? Ang G Group ay may kinalaman sa industriya ng medisina, kaya baka makatulong kami. Salamat sa pag-aalala ni Senyorito G, pero hindi na kailangang mag-abala pa si Senyorito G. Alamin mo kung ano talaga ang sakit ni Shen Yuyu, dalian mo. Opo, Senyorito G. Senyorito G, thalassemia ang sakit ni Shen Yuyu, kritikal ang sitwasyon, sa ngayon ay umaasa lamang siya sa gamutan. Nakasaad sa diagnosis report na dapat makakuha si Shen Yuyu ng cord blood mula sa isang malapit na kamag-anak sa loob ng 2 taon para maipagpatuloy ang paggamot. Ito ba ang dahilan kung bakit gustong makipagtalik sa akin ni Shen Qingqing? At Senyorito G, ayon sa mga record, ang birth certificate ni Shen Yuyu ay kaparehong araw ng kay Senyorito Xiaoye. Maligayang kaarawan sa iyo. Maligayang kaarawan sa iyo. Maligayang kaarawan sa iyo. Maligayang... Anong ginagawa mo rito? Senyorito G, kung gusto mong makipag-date, dapat sa mas magandang lugar naman. Walang dating vibe dito sa loob ng kwarto ng ospital. Daddy, nandito ka na pala. Tara at kain tayo ng cake. Shen Qingqing, ipaliwanag mo sa akin, anong ibig sabihin nito? Malinaw na hindi naman ngayong araw ang kaarawan ni Yuyu. Ano ang ibig mong sabihin? Buong araw ka na lang nagdududa sa kung ano-ano. Kailan ka ba titigil? Nakasaad sa records na magkapareho ng kaarawan sina Yuyu at Xiaoye. At dahil kailangan ni Yuyu ng cord blood, tugma rin ito sa kagustuhan mong makasiping sa akin. Kaya naman si Yuyu ay aking... Hindi. Nagkakamali ka. Hindi ito ang medical record ni Yuyu. Hindi rin sa araw na iyan ang kaarawan ni Yuyu. Sige, malaya kang mag-imbestiga. Tingnan mo kung gaano karaming bata sa buong mundo ang may pangalang Yuyu. Mami, nagsisinungaling ka. Mami, hindi po tama ang magsinungaling. Hindi po ba't hindi naman sa araw na ito ang birthday ko kundi kaparehong kapareho ni Kuya Xiaoye? Talagang pilyong bata na mahilig magbunyag ng sikreto. Shen Qingqing, hanggang kailan mo ba balak ilihim ito sa akin? G shouting, marami ka lang talagang iniisip. Hayaan mo mag-DNA test kami ni Yuyu para malaman mo kung nag-iisip lang ako, doon malilinaw ang lahat. Hindi na kailangan dahil alam ko kung sino ang tatay ni Yuyu. Kung ganoon, ano ang kinatatakutan mo? Lumabas ka na, hindi ka welcome dito. Aalis lang ako kapag naayos na ang problemang ito. Wala tayong kahit anong problema na dapat ayusin. Anak ko si Yuyu. Kung nagkataon lang ang lahat, paano mo ipapaliwanag ang balat mo sa katawan? Paano ito nangyari? Senyorito G, naniniwala ka na ba ngayon? Hindi ako ang babae noong gabing iyon, at hindi rin ikaw ang tatay ni Yuyu. Pero? Sticker lang iyon na mukhang tattoo, na sinabi ko na sa'yo noon pa. Paano mo naman ipapaliwanag ang kaarawan ni Yuyu? Nagkamali lang ng alala si Yuyu, hayaan mo na. Senyorito G, huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Kung ako man ang babae noong gabing iyon, ay matagal ko nang dinala si Yuyu sa iyo. Dahil ang mga taong gustong maging asawa sa pamilya G, ay talagang hindi na mabilang. Sige. Kapag nakita ni G shouting ang medical record, tapos na ang lahat. Hindi maaari, kailangan kong gumawa ng paraan. Boss, gusto ko pong magpatato ng bulaklak para matakpan ang balat ko. Mami, bakit hindi mo sinasabi kay Daddy ang totoo? Ikaw at si Yuyu ang nagbunyag nito. Hindi ako yon. Yuyu, hindi ko alam kung saan mo nalaman na si G shouting ang daddy mo. Pero, isang basura lang ang G shouting na iyon. Hindi niya deserve malaman ang katotohanan. Pero gusto ni Yuyu ng Daddy. Lagi nilang sinasabi na walang daddy si Yuyu at isa akong batang ligaw. Lahat sila ay masama. Huwag kang makikinig sa mga pinagsasabi nila.
Si Yuyu ang pinaka-cute na bata sa buong mundo. Totoo po ba? Siyempre naman, totoo iyon. Sige po, naniniwala ako kay Mommy. Anong gagawin niyo? Narinig ko kay Gurong Shen na galing sa bundok ang nanay mo. Sabihin mo, pinalaki ba ang nanay mo ng mga taong gubat? At saka, balita ko marami siyang lalaki. Tingnan mo, hindi man lang siya sinusundo ng tatay niya. Halatang wala naman talaga siyang tatay. Pipi ka ba? Bakit hindi ka makapagsalita? Sinungaling kayo! Ang mami ko ang pinakamabait na mami sa buong mundo. May daddy rin si napakagwapo at napakayaman ng daddy ni Yuyu. Hahaha, sinungaling. Wala ka naman talagang tatay. Ikaw ang sinungaling. Isa kang baboy. Talaga ha? Nagawa mo pa akong itulak. Hindi ako katulad mo na isang batang ligaw at walang tatay. Ang tatay ko kaya ang isa sa mga may-ari ng eskwelahang ito. Mag-ingat ka dahil ipapatalsik kita sa tatay ko. Sino ang maglalakas loob na mang-api kay Yuyu habang nandito ako? Pinatulan mo ako? Ang tatay niya ay ang presidente ng G-Group. Hindi natin siya pwedeng kalabanin. Isumbong natin sa guro na si Shen Yuyu ang may kasalanan ng lahat. Magsalita kayo, bakit kayo nag-aaway? Nakipag-ugnayan na ako sa mga magulang ninyo? Kasalanan ito ni Shen Yuyu. Ikaw talaga ang nauna. Xiaoye, wala ka nang kinalaman dito kaya bumalik ka na sa klase? Bakit pareho lang kayo ng ugali ng nanay mo? Mamamatay ka ba kung hindi ka gagawa ng gulo? Masamang babae, sinasabihan mo ng masama ang mommy ko. Batang walang modo. Yuyu. Yuyu, okay ka lang ba? Mami, okay lang si Yuyu. Shanpei. Hindi ko alam na ganito na pala kababa ang pamantayan para maging guro ngayon. Mabuti at dumating ka. Shen Qingqing, tingnan mo ang anak mong bastardo. Ilang araw pa lang sa paaralan pero nanggugulo na agad. Sino sa mga batang ito ang kaya mong panagutan? Shen Qingqing. Magandang tita, walang kinalaman si Yuyu sa nangyaring ito. Sila ang nambubuli kay Yuyu. Kaya naman, tinuruan ko lang sila ng leksyon. Sinong nambubuli kay Yuyu? Lumabas kayo rito. Mami, may nambubuli sa akin. Mami, may nang-aapi sa akin. Maayos ka naman. Sino ang naglakas loob na apihin ka? Ang anak sa labas lang niya ang naging dahilan kung bakit nag-away ang mga batang ito. Hindi ba ito si Shen Qingqing na pinalaya sa pamilya Shen? Pinapayuhan kita na lumuhod kayo ng iyong anak ngayon para humingi ng tawad sa akin at sa anak ko para matapos na ang usapang ito. Shen Qingqing, hindi mo ba alam? Asawa lang naman siya ng isa sa mga shareholder ng paaralan natin. Kaya niyang palayasin ang iyong anak sa labas mula sa paaralan sa loob lang ng isang saglit. Shanpei, pinapayuhan kitang mag-ingat sa mga sinasabi mo. Kapag narinig ko pang muli ang salitang anak sa labas mula sa iyong bibig, mag-ingat ka dahil baka walang awa ang aking silver needle. At ikaw rin, ang anak mo naman talaga ang nang-api sa aking anak. Pero nagagawa mo pang tumahol dito na parang asong ulol. Naglakas loob kang saktan ako. Lalabanan kita. President Liu, pumunta ka agad dito sa opisina ng paaralan dahil inaapi ang asawa at anak mo. Hello? Daddy, inaapi kami ni Yuyu dito sa paaralan kaya pumunta ka na rito agad. Hello? Daddy, inaapi kami ni Yuyu sa eskwelahan kaya pumunta ka na rito agad. Kanselahin ang meeting, pumunta sa eskwelahan ni Xiaoye. Humingi ka ng tawad sa anak ko. Ako, hihingi ng tawad sa bastardo na ito. Nananaginip ka yata. Sino ang walang modong ito? Nanangahas na apihin ang asawa at anak ko? Mahal, ang babaeng yan ang nang-api sa amin ng anak natin. Tingnan mo, namaga ang kamay ko sa pagkurot. Papa, sa wakas dumating ka na. Paalisin mo na sila sa eskwelahan. Ikaw ba ang nanggugulo sa asawa at anak ko? Pakialamin mo muna ang katotohanan bago ka sumugod. Maliwanag na ang anak mo ang nang-api sa anak ko. Shen Qingqing, imulat mo ng mabuti ang mga mata mo. Si Mr. Liu, hindi siya ang taong dapat mong kinalaban. Hindi ka pa ba luluhod kasama ang anak mo para humingi ng tawad? Baka kapag maganda ang mood ni Mr. Liu, palalagpasin ka pa niya. Ang eskwelahang ito ay talagang pugad ng mga masasama.
Ang sakit. Huwag ninyong apihin ang mami ko. Kung hindi ay lagot kayo kay Yuyu. Shen Qingqing, disiplinahin mo yung anak mong walang tatay. Sino nagsabing walang tatay si Yuyu? Ako ang tatay ni Yuyu. Sino ang nagsabing walang ama si Yuyu? Ako ang ama ni Yuyu. G shouting, Presidente G. Natuklasan na nga ba talaga ito ni G shouting? Senyorito G, hindi ba't iisa lang ang anak ninyong lalaki? Sino ka para makialam sa mga personal kong bagay? Opo, hindi po ako karapat-dapat. Anong nangyayari? Mahal, Bilisan mo at humingi ka ng tawad kay Senyorito G. paumanhin po, Presidente G. Yuyu, sabihin mo kay Papa kung paano kanila inapi. Sinabihan nila si Yuyu na bastado na walang daddy. Tinulak din po niya ako. At minura pa niya si mami. Kami ang may kasalanan sa pagiging mapagmataas. Senyorito G, patawarin niyo na po kami. Lahat ng ito ay dahil sa malas mong babae ka. Bakit ako lang ang sinasampal mo? Nagmura rin naman sigurong Shen ah. Minura mo rin ba si Yuyu? Bakit ako lang ang sinampal nyo? Nagmura rin naman sigurong Shen. Minura mo rin si Yuyu? Hindi ko ginawa iyon. Sinungaling ka. Ikaw naman talaga ang unang tumawag sa kanya na anak sa labas. Ilagay ang mga taong ito sa blacklist ng G. Masusunod po. Wag naman po, Senyorito G. Kapag napunta ako sa blacklist ng G, ang lahat ng pinaghirapan ko at ang buong buhay ko ay mawawasak lang. Shouting, huwag ka namang maging ganyang kalupit. Pinarusahan mo na ako noong nakaraan. Daddy, napansin ko na mas paborito mo ang mga babae kaysa sa mga lalaki. Dapat lang na mas magsanay ang mga lalaki. Ako na ang bahala sa mga nangyayari sa paaralan. Ang mga batang iyon, pati na si Shen Peiyi, ay papatalsikin ko sa paaralan. Huwag kang mag-alala. Bakit mo sinabi sa harap ng lahat na anak mo si Yuyu? Paraan lang iyon para maayos ang sitwasyon. Ayaw ko ring makitang inaapi ang bata. Kung mayroon kang mas mabuting paraan, dapat ay kinausap mo ako. Tungkol sa kalagayan ng bata. Sa tingin ko ay naging malinaw na ang lahat ng sinabi ko sa iyo. Hindi ikaw ang ama ni Yuyu. Ang ibig kong sabihin ay kailangan ng bata ng isang tumatayong ama. Hindi na kailangan pang mag-alala rito ni Senyorito G. Dahil pinili mong isilang ang bata, dapat kang maging responsable sa kanyang kapakanan at kalusugan. Karapat-dapat ka ba? At ano ang karapatan mong pagsalitaan ako ng ganyan? Nagagampanan mo ba ang tungkulin mo? At ano ang karapatan mong sabihin iyan sa akin? Shen Qingqing, may mali sa'yo? Mukhang naging masyadong OA ang reaksyon ko. Anong mali sa akin? Ikaw ang may mali sa sarili mo, kaya pati sa iba ay may nakikita kang mali. Nakapag-isip-isip na rin ako. Handa na akong tuparin ang pangako ko. May susundo at maghahatid na sa mga bata. Pagkatapos nito, oras na para gawin ang mga dapat nating gawin. Sabi nila, gustong-gusto raw ito ng mga babae. Napakaasikaso naman, hindi nga nagkamali. Isa kang manloloko. Maraming salamat, Senyorito G. Walang anuman. Masaya ka ba niyan? Mabuti na lang at may iba pa akong inihanda. Bakit hindi ko malaman kung ano ba talaga ang balak niya? Posible kayang liligawan ako ni G shouting? Nagustuhan mo ba? Oo, nagustuhan ko naman. Mabuti naman kung nagustuhan mo. May gusto pa bang sabihin sa akin si Senyorito G? Anong sasabihin? Nagkamali yata ako ng akala. Wala pala siyang ganoong intensyon. Mali ba ang hinala ko? Wala pala siyang ganoong intensyon. Dapat ba akong may sabihin? Nakapag-book na ako ng hotel. Pumunta na tayo doon pagkatapos nating kumain. Hindi pala iyon ang ibig niyang sabihin. Sige, inaasahan ko iyan. Ganun mo ba talaga kagustong mangyari ito? Bilang tao, dapat nating harapin ang sarili nating mga pagnanasa. Shen Qingqing, sinasabi ko sa iyo, mula ngayon, hindi ko papayagan na magkaroon ka ng anumang malisya sa ibang lalaki. Kung hindi, wala nang dahilan para ituloy pa ang ating usapan. Sige na, nangangako ako.
Sagutin mo muna ang tawag. Hello? Shouting, nasaan ka? Bumalik ka na agad. May lagnat si Xiaoye. Paulit-ulit niyang tinatawag ang pangalan mo. Sige, pabalik na ako. May sakit si Xiaoye. Kailangan ko ng maunang bumalik. Sige, bumalik ka na agad. Pinakaimportante ang kapakanan ng bata. Huwag kang mahuhulog sa kanya, Shen Qingqing. Narito ka lang para makuha ang cord blood. Shouting, narito ka na pala. Nasaan si Xiaoye? Si Xiaoye ay... Daddy, narito ka na pala. Yin Xiaotong. Ito ba ang sinasabi mong nilalagnat siya? Shouting, huwag kang umalis. Pakinggan mo ang paliwanag ko. Yin Xiaotong, sinasabi ko sa iyo. May hangganan ang pasensya ko. Nagsinungaling lang ako dahil may mahalaga akong sasabihin sa iyo. Ano ito? Nakuha ko ang listahan ng mga gene research institution sa balita. Tingnan mong mabuti kung kaninong pangalan ang nasa loob. Shen Qingqing? Tama, Shouting. Si Shen Qingqing ay... Xiaoye? May mahalaga kaming pag-uusapan. Bumalik ka muna sa kwarto mo. Daddy, matanda na rin si Xiaoye. Kailangan makinig din si Xiaoye. Hindi pwede. Sige na nga, Daddy. Tunay ka ngang isang taong manhid, kaya naman pala ayaw sa'yo ni tita na maganda. Ang batang ito. Shouting, gusto ko lang sabihin na may masamang balak si Shen Qingqing. Shouting, gusto ko lang sabihin sa iyo na may masamang balak si Shen Qingqing. Ginagawa ni Shen Qingqing ang lahat para mapalapit sa iyo dahil tiyak na may iba siyang pakay. Baka nga, ginagawa niya lang iyon para makuha ang gene mo para sa pananaliksik, kaya kanya laging kinukulit. Mukhang may punto ka. Parang wala rin naman masyadong interes si Shen Qingqing sa buhay ko. Mas gusto lang talaga niyang may mangyari sa amin. Pagkatapos ng gabing iyon, ay hindi ko na matawagan ang telepono ni Ji Shouting. Hindi kaya nagbago na naman ang isip niya. Posible yan. Pero wala namang dahilan para doon. Ang bastos na lalaking iyon, pabago-bago ang isip, pinaglalaruan ba niya ako? Huwag ka munang maghusga agad. Baka naman sobrang busy lang ni G Shouting. Kahit gaano pa siya kabisi, hindi naman siya dapat hindi sumasagot ng tawag. Tama ka rin. Bahala na, para kay Yuyu ay kailangang makuha ko si Ji Shouting. Hello, gusto kong makita si Ji Shouting. Meron ka bang appointment? Wala. Sobrang busy ng schedule ni Presidente G. Hindi kita maaaring papasukin kung wala kang appointment. Kakilala ko si Ji Shouting kaya paki. Sino ba sa buong lungsod ng Jiangcheng ang hindi nakakakilala kay Presidente G? Tama na iyan. Marami na akong nakitang babaeng katulad mo. Lumayas ka na at huwag mo akong istorbohin sa trabaho ko. Binibining Shen, ano ang ginagawa niyo rito? Naaalala mo naman ako, hindi ba? Kailangan kong makita si Ji Shouting. May mahalaga akong sasabihin sa kanya. Presidente G, si Binibining Shen po ay... Lumabas ka. Opo. Anong kailangan mo? Senyorito G, hindi mo naman siguro nakalimutan ang usapan nating dalawa. Binibining Shen, bakit ka ba masyadong nakatuon sa bagay na ito? Bigyan mo ako ng rason. Siyempre, dahil interesado lang talaga ako kay Senyorito G. Sigurado kang wala ka ng ibang pakay? Nalaman na kaya niya ang tunay kong pakay. Siyempre, wala na akong ibang hangad. Sa tingin ko ay may mali lang kayong pagkakaintindi, Senyorito G. Shen Qingqing, hindi naman bato ang puso ko. Nararamdaman ko na wala ka talagang pakialam sa akin. Mali po ang inyong nararamdaman, Senyorito G.
Guwapo na, mayaman pa, at malakas pa ang pangangatawan nyo. Sinong babae ba ang hindi mahuhulog sa inyo? Senyorito G, wag na kayong magpakipot. Alam kong gusto mo rin ito. Ganyan ka ba talaga makitungo sa ibang mga lalaki? Ano ang sinasabi mo? Mangyaring umalis na, kanselado na ang kasunduan. G shouting, ganoon na lang baka walang halaga ang mga salita mo. Ilang beses mo na itong binawi. May laya akong bawiin ang desisyon ko. Sige, napakahusay mo talaga. Walang hiya ka, mabahong manloloko at napakalaking sinungaling. Tumawag ang paaralan, masama raw ang pakiramdam ni Yuyu at nahimatay siya. Nadala na si Yuyu sa ospital. Ano? Huwag kang mag-alala. Nasa daan na ako papuntang ospital. Kumusta ang sitwasyon diyan sa iyo? Binawi niya ang pangako niya. Pero, ang cord blood ni Yuyu. Huwag kang mag-alala. Hindi ako mauupo lang at maghihintay. Yuyu, kasalanan ni Mommy. Hindi kita nabigyan ng malusog na katawan. Mommy, wag po ninyong sabihin iyan. Masaya si Yuyu na maging Yuyu ni Mommy. Ikakasal na ang pinakamayamang tao sa lungsod ng Jiangcheng kay dalaga ng pamilyang Yin. Ano? Ang pinakamayamang tao sa lungsod ng Jiangcheng ay ikakasal na sa dalaga ng pamilyang Yin. Ano? Ano po? Pakakasalan po ba ng masamang tita si Daddy? Paano na po kami ni Mommy? Yuyu, huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Gawa-gawa lang yon ng mga balita. Kailangan mong magpagaling. Kapag napakasal na si Ji Xiaoting, paano na natin makukuha ang dugo ng pusod? Gagawa ako ng paraan. Anong paraan? Sabi sa balita ay lumipat na si Yin Xiaotong sa bahay ni Ji Xiaoting. Kahit mahirap, kailangan kong makaisip ng paraan. Kailangan kong mabuhay ng malusog si Yuyu. Enggot talaga ni Mommy. Kailangan ko ng kumilos. May kailangan ka ba, Xiaoye? Magandang tita, namiss po kita. May nahanap si Xiaoye na sobrang gandang laro. Pero dahil may sakit si Yuyu, wala nang kalaro si Xiaoye. Kaya gusto ko pong samahan niyo akong maglaro ngayong gabi. Alam ba ito ni Ji Shouting? Hindi na kailangang malaman ni Daddy. Sikreto lang natin tong dalawa. Pwede kong gamitin ang pagkakataong ito para mapalapit kay Ji Shouting. Alam ba ni Ji Shouting ang tungkol dito? Hindi na kailangang malaman ni Daddy. Sikreto lang ito sa pagitan namin ni magandang auntie. Magagamit ko ang pagkakataong ito para mapalapit kay Ji Shouting. Pupunta ba si magandang auntie? Pupunta ka ba? Napakaraming merienda sa bahay namin. Pupunta ako. Pero dahil sekreto natin ito, hindi mo ito pwedeng sabihin sa kahit kanino. Magandang auntie, makakaasa ka sa akin. May naisip na akong paraan. Magandang auntie, sumunod ka sa akin. Xiaoye, nasaan ang mayordomo at katulong ninyo? Bakit parang walang katao-tao rito? Nakahanap ako ng dahilan para paalisin muna sila. Ang talino ko, di ba? Magandang auntie. Mag-enjoy ka muna rito, magandang auntie. Wala pa si Daddy sa bahay. Bakit ganito magsalita ang batang ito? Masyado bang halata ang pakay ko? Naku, napabilis ang pagsasalita ko. Mukhang pinaghihinalaan na ako ni magandang auntie. Karaniwang alas 11 ng gabi ang uwi ni Daddy. Alas 10:30 na ngayon, kaya malapit na siguro siyang dumating. Karaniwang alas 11 ng gabi kung umuwi si Daddy. Alas 10:30 na ngayon, kaya malapit na siguro siyang dumating.
Kailangang malaman ko kung nasaan ang kwarto ni G Shouting. Xiaoye, maganda ang pagkakadisenyo ng bahay nyo. Maari mo bang ituro kay tita kung paano ang ayos ng mga kwarto nyo? Buti na lang at nagtanong ang magandang tita. Dahil kung hindi ay hindi ko alam kung paano ituturo ang kwarto ni Daddy sa magandang tita. Pakiramdam ko ay niloloko ko ang bata. Narito ang kwarto ko. At dito naman ang kwarto ni Daddy. Magandang tita, tapos na ang drawing ni Xiaoye. Ang galing talaga ni Xiaoye. Magandang tita, maglibang ka muna riyan ha. Pupunta lang ako kay Daddy para kausapin siya sandali. Sige. Nandito na rin lang ako kaya kailangang matapos ko na ang dapat kong gawin. Daddy, nandyan ka na pala. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na tumayo ka ng maayos? Bakit hindi ka pa natutulog sa ganitong oras? Ilang beses ko nang sinabi, tumayo ka ng maayos. Hemp, Bakit hindi ka pa natutulog sa ganitong oras? hinihintay ko po si Daddy na bumalik. Naglaro ka na naman ba ng video games? Hindi po. Hindi? Daddy, maglaro tayo ng tagu-taguan. Ayoko. Pagbigyan mo na po ako kahit ngayong beses lang. Madalas akong busy at walang oras para sa kanya. Matagal na siyang mag-isa. Sigurado ay nababagot na siya. Sige na nga, maglalaro tayo ng isang beses lang ha. Para saan ito? Daddy, dapat patas tayo sa paglalaro. Bumalik ka muna sa kwarto at magsuot ng blindfold, tapos magbilang ka ng 5 minuto bago mo ako hanapin. 5 minuto? Bakit ang tagal naman? Kasi libra ako, kaya mahihirapan akong mag-isip kung saan magtatago. Sige, ikaw talagang bata ka? O sige na Daddy, pumunta ka na doon. Kapag hindi pa nakakalipas ang 5 minuto, wag mong huhubarin ng blindfold ha. Sige. Magandang tita. Nakikipaglaro po ako ng tagu-taguan kay Daddy. Tagu-taguan? Opo. Nasa loob ng kwarto si Daddy at nakasuot ng blindfold. Binigyan niya ako ng 5 minuto para magtago. Hehe, magandang tita. Sa tingin niyo po ba, saan mas magandang magtago? Nasa loob ng kwarto si Daddy at naka-eye mask, hindi pa siya lumalabas. Bigyan mo ako ng 5 minuto para magtago. Saan mo sa tingin mas magandang magtago? Magandang pagkakataon ito. Xiaoye, pupunta lang si tita sa banyo. Sige po, magandang tita. Sige na. Kaming dalawa ni Yuyu ay talagang ibinuhos na ang lahat para sa pamilyang ito. Gagamit ba ako ng karayom? Hindi pwede. Masyadong mapanganib. Xiaoye. Shouting. Ako si Xiaotong. Paano kung sumubok tayo ng medyo kapana-panabik? Shen Qingqing. Paano ka nakapasok dito? G Shouting. Hindi dapat sumisira sa pangako ang isang tao. Shen Qingqing, talagang hindi ka titigil hanggat hindi mo nakukuha ang gusto mo. Akala mo ba ay mahina lang ako? Nagustuhan mo ba, Senyorito G? Hindi ako pwedeng makipagtalik sa iyo. Bakit? Dahil hindi ko kayang makipagtalik sa taong hindi naman ako mahal. Hindi ko akalaing si Senyorito G pala ay isang taong tapat sa pag-ibig. Kung ganoon nga, paano naman si Xiaoye?
Mahal mo ba talaga si Yin Xiaotong? Hindi ko akalaing isang pure love warrior pa rin pala si Senyorito G. Kung ganoon, paano naman si Xiaoye? Mahal mo ba talaga si Yin Xiaotong? Hindi kasali ang pagkakataong iyon. Na-set up lang ako. Humanda ka sa akin, Ji Xingye. Ang pakikitungo ni Xiaoye kay Shen Qingqing ay tila hindi tama. Huwag mong sabihing nagbago na ang isip ni Senyorito G. Nagkita na ba tayo dati? Oo, nagkakilala tayo sa isang piging noon. Kaya naman, bakit gustong-gusto ka ni Xiaoye? Dahil maganda ako at mabait ang loob. Temp, sinungaling. Dapat nang bawasan ni Senyorito G ang pagiging masyadong mapaghinala. Nagtitiwala ako sa aking kutob. Kailangan mo nang umalis. Nakakunsi na ang pinto. Gusto ba ni Senyorito G na tumalon ako sa bintana para makaalis? Hump! Mag-ingat ka kapag nagpapanggap kang mga ngaso dahil baka sa isang iglap ay ikaw na ang maging huli. Hindi pa sigurado kung sino talaga ang huli sa atin. Tumawag ka ng locksmith dito. Napakatigas talaga ng ulo ng lalaking ito. Hindi pa sigurado kung sino ang tunay na biktima rito. Tumawag ka ng isang tagagawa ng susi rito. Isang lalaking napakatigas ng ulo. Kunin mo ang ilang hibla ng buhok ni Xiaoye. At gawa ng DNA test kasama si Yu. Gusto kong makita kung ano talaga ang binabalak ni Shen Qingqing. Tito, napakasama mo. Naiinggit ka lang sa makapal kong buhok kaya gusto mong bunutin. Bata, nagkakamali ka sa akin. Kailangan ko ang buhok mo para sa isang mahalagang bagay. Para sa ano? Baka naman gusto mong gumawa ng wig para isuot mo. Bata, ano ba talaga ang tumatakbo sa loob ng maliit mong utak? Tito, sumuko ka na. Poprotektahan ni Xiaoye ang kanyang buhok hanggang sa kamatayan. Bata, utos din ito ni Senyorito G. Sige na, bigyan mo na ako ng kahit ilang hibla lang ng buhok mo. Utos ni Daddy? Ano ang gustong gawin ni Daddy? Gusto ni Senyorito G na magpa-DNA test ka ulit. Kasama ni No, ng magandang tita? Oo, kasama si Binibining Shen para sa isa pang DNA test. Kailangan pa ba iyon? Kunin mo lang kahit kailan mo gusto. Buisit, hindi maaaring maging matagumpay ang test na iyan. Gusto mo pa ba? Pumunta ka lang dito para kumuha kahit kailan. Buisit, hindi dapat magtagumpay ang pagsusuri na ito. Ano ang ginagawa ninyo ng ganito kaaga? Naglalaro lang kami ni Tito. Talagang isa kang walang utang na loob. Xiaoye, bumili ako ng pinakabagong game console. Nasa loob nito ang paborito mong laro para sa 2 tao. Video game? Tito, laro tayo ng video game, dali. Batang amo, hindi pa ako pwede. Kailangan ko pa. Teka, batang amo. Uminom ka muna ng tubig. Salamat, Binibining Yin. Tito, bilisan mo. Umatake ka na. Nasa harap na natin ng mga kalaban. Sige. Batang amo, pupunta muna ako sa banyo. Talo na naman tayo. Nakakawalang gana talaga. Hay nako. Talo na naman. Hinding-hindi ko hahayaang malaman ni...
Hinding-hindi ko hahayaang malaman nyo ito. Senyorito G, ito na po ang ulat ng DNA test ni na Binibining Shen at ng batang amo. Lumabas ka na? Ilang araw na ang nakalipas simula noong kinuha ni Daddy ang buko. Bakit wala pa rin kahit anong balita? Mababaliw na ako sa pagmamadali. Baka naman, may nagkamali lang sa isang bahagi ng proseso. Ano na ang gagawin natin? Panoorin mo ako. O bakit kayong dalawa ay nandito? Sabi po ni Kuya Xiaoye na malaki at maganda ang opisina ni Daddy, kaya naging interesado si Yuyu na makita ito. Sige, maaari kayong tumingin. Pero huwag ninyong gagalawin ang mga dokumento sa loob, ha? Mababait po kaming bata. Daddy, bakit wala pong mga bulaklak sa opisina nyo? May allergy ako sa mga sariwang bulaklak. Ako rin, pati sa mangga at seafood ay may allergy rin ako. Eksaktong kapareho ko pala ang mga allergy ng batang ito. Daddy, bakit wala pong mga bulaklak sa opisina nyo? Allergic ako sa mga bulaklak. Ako rin po, allergic din po ako sa mangga at seafood. Eksaktong katulad ng sa akin ang mga allergy ng batang ito. Anong problema? Daddy, lagi kitang tinatawag na Daddy. Hindi ka ba masaya? Paano naman mangyayari iyon? Hindi malulungkot si Daddy. Pero napakabait niyo po sa akin, habang napakalamig niyo naman sa ibang tao. Ako. Baka ikaw talaga ang anak ni Daddy. Naalala ko pa noong huling beses na binuhat ka ni Daddy at umalis. At iniwan ako sa likuran na tumatakbo. Kamukhang kamukha ko si Yuyu noong bata pa ako. Napakalinaw na ng mga pahiwatig ko. Hindi pa rin kaya alam ni Daddy. Yuyu, sasama ka ba sa akin sa ospital? Tatawagan ko muna si Mama para sabihin sa kanya kung nasaan ako ngayon. Huwag muna tayong tumawag. Pagkarating na lang natin sa ospital tayo tatawag, ayos ba? Hindi pwedeng malaman ng babaeng ito ng maaga. Sige po. Daddy, nakalimutan niyo na naman ako. Gaya nga ng inaasahan. Gaya ng inaasahan ko. Shen Qingqing, si Yuyu ay anak ko. Hindi. Huwag mo nang subukang magdahilan pa. Narito na ang katotohanan. Shouting, hindi ko akalain na si Yuyu pala ay anak natin. Shen Qingqing, ninakaw niya ang ating anak. Nababaliw ka na. Masamang alay, nagsisinungaling ka. Hindi ako anak ng masamang alay na iyan. Sandali lang, may patunay ako. Halika rito at patunayan mong ang dalawang batang iyon ay sa akin. 16 na milyong piso. 16 na milyong piso? Magsasalita ka lang naman. Kakarampot lang ito kumpara sa nakuha mo sa pamilya G. Kung ayaw mo, humanap ka na lang ng ibang gagawa nito. Sige. Ikaw pala, ang doktor na nagpaanak sa akin 6 na taon na ang nakararaan. Kailanman ay hindi kita pinaanak. 6 na taon na ang nakararaan, si Binibining Yin ang pinaanak ko. Noong panahong iyon, kambal na lalaki at babae ang isinilang ni Binibining Yin. Shen Qingqing, ninakaw mo ang aking anak. Noong panahong iyon, kambal din ang lumabas sa aking check-up. Ibig bang sabihin ay si Xiaoye ay anak ko? Dahil anak ko siya, dapat lang siyang bumalik sa pamilya G. Dahil anak ko siya, dapat siyang bumalik sa pamilya G. Hindi ko papayagan. Anong karapatan mong tumanggi? Shen Qingqing, tinago mo ang bata sa loob ng 6 na taon. Hindi pa tayo tapos magkwenta sa ginawa mong ito. G shouting, wala ka ba talagang hiya? Ako ang nagpalaki kay Yuyu. Anong karapatan mong ilayo siya?
Gusto ko nang umuwi kasama si Mami. Ayaw ko kay Daddy. Isasama ko na ang bata. G shouting, ibalik mo sa akin ang anak ko. Mami, Shen Qingqing, huwag mong isiping magagamit mo ang bata para mapalapit kay Shouting. Sinasabi ko sa iyo, nananaginip ka lang. Magandang tita, huwag po kayong matakot. Aayusin namin ito ni Yuyu. Alam niyo na pala ni Yuyu ang lahat, hindi ba? Opo. Patawad. Xiaoye, ngayon ko lang nalaman ang lahat. Ayos lang po. Magandang tita, pwede po ba kitang tawaging Mami? Mami? Kasalanan ni Mami. Hindi ko nalaman na nandito ka pala sa loob ng 6 na taon. Hindi po kasalanan ni Mami. Kasalanan lahat iyon ng masamang babaeng iyon. Panoorin niyo kami ni Yuyu, natalunin siya. Hindi ko alam na nandyan ka pala sa loob ng 6 na taon. Hindi po kasalanan ni Mami. Ang masamang babaeng iyon ang may gawa nito. Panoorin niyo kami ni Yuyu, natatalunin siya ng magkasama. Ay nako, ang bait ng apo ko. Naghirap ka sa labas ng napakaraming taon. ngayong nakita ko na si Lola, hindi na nahihirapan si Yuyu. Hayop talaga ang Shen Qingqing na iyon. Nagawa pa niyang magnakaw ng bata. Lola, huwag niyo pong pagsasalitaan ng masama ang mommy ko, kundi hindi na kita papansinin. Ay, sige na. Hindi na sasabihin ni Lola. Huwag mo lang dedemahin si Lola, please. Yu, ako ang tunay mong mommy. Masamang babae, hindi ikaw ang mommy ko. Lumayo ka. Masyadong matagal na brainwash ni Shen Qingqing ang batang ito, kaya talagang hindi siya malapit sa akin. Ikaw naman, huwag mo namang masyadong pilitin ng bata. Sige po, tita, gagawin ko po. Yuyu, bibilhan kita ng cupcake, gusto mo ba? Yak, nakakatakot na matandang bruha. Kuya, tara, takbo na tayo. Ha? Talaga namang anak nga siya ng Shen, kaparehong magkapareho sila ng ugali. Na-freeze na ang pera ng masamang doktor. Siguradong hihingi na ng pera ang masamang doktor sa masamang babaeng iyon. Na-freeze na ang pera ng masamang doktor. Siguradong hihingi ng pera ang masamang doktor sa masamang babae pagkatapos nito. Paano ka nakakasiguro na hihingi ng pera ang masamang doktor sa masamang babae? Kuya, na makitid ang utak dahil ito sa may hawak na alas ang masamang doktor laban sa masamang babae. Huwag mo na akong kilitiin. Tama nga ako. Nakipagkita ang masamang doktor sa masamang babae. Tara na, kailangan na nating sabihan si Daddy. Kailangan nating hayaang matuklasan ito ni Daddy nang hindi sinasadya. Ano sa tingin mo? Ganyan ang laging nangyayari sa TV. Parang hindi naman yata kapanipaniwala iyan. Ano ba talagang nilalaro ninyong dalawa? Daddy, ang role mo ngayon ay isang Kami ni Kuya Xiaoye ay si 007. Ay, sige na nga. Ang gulo talaga ng takbo ng isip ng mga bata. Bakit mo ako hinahanap? Hindi ba't naipadala ko na sa iyo ang pera? Binibining Yin? Akala mo ba sapat na ang perang ito para patahimikin ako? Para mo lang akong tinatrato na parang pulubi. Bakit mo ako hinahanap? Hindi ba't naipadala ko na sa iyo ang pera? Binibining Yin. Akala mo ba ay sapat na ang kaunting perang ito para patahimikin ako? Siguro ay inaakala mong namamalimos lang ako. Huwag kang masyadong matakaw sa pera. Tiyak na ayaw rin ni Binibining Yin na malaman ni Senyorito G na ang dalawang batang iyon ay kay Shen Qingqing. Di ba? Mangahas ka. Binibining Yin, magkasama na tayo sa iisang bangka ngayon. Sabihin mo na, magkano ang gusto? Nagawa mo akong lokohin. Shouting, hindi ganoon iyon. Kailangan mo akong paniwala. Shouting, tingnan mo, mayroon din akong balat na paru-paro na hinahanap mo. Narinig ko ang lahat ng sinabi mo kanina.
Ang babae noong gabing iyon ay si Shen Qingqing. Hindi iyon totoo. Malinaw na ako iyon. Sinira lang ni Shen Qingqing ang plano ko noong gabing iyon. Yin, Xiao Tong, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Sabihin mo sa akin ang katotohanan. Ang babae nga noong gabing iyon ay si Shen Qingqing. Si Ji Xingye ay anak din niya. Shouting? Kung hindi ko kinuha si Xiaoye, tatangayin na silang lahat ni Shen Qingqing. Kaya sa loob ng maraming taon, niloloko mo lang pala ako? Hindi iyon ganoon. Shouting, dahil lang ito sa sobrang pagmamahal ko sa iyo, kaya patawarin mo na ako sa pagkakataong ito. I-freeze ang lahat ng mga ari-arian sa pangalan ni Yin Xiaotong. Putulin ang lahat ng daloy ng pondo ng pamilya Yin. Hanapin ang ebidensya ng krimen ng doktor na nagpaanak kay Shen Qingqing noon. Ipakulong silang lahat. I-freeze ang lahat ng ari-arian sa ilalim ng pangalan ni Yin Xiaotong. Putulin ang lahat ng daloy ng pondo ng pamilya Yin. Hanapin ang mga ebidensya laban sa doktor na nagpaanak kay Shen Qingqing noon. Ipakulong ninyong lahat sila. Wag, Shouting. Nagmamakaawa ako sa iyo. Senyorito G, kasalanan lahat ito ng babaeng iyon. Parang awa mo na, pakawalan mo na ako. Senyorito G? Senyorito G. Kaya ba ito ang dahilan kung bakit ka nakipagtalik sa akin? Anak mo rin si Yuyu. Hindi mo siya maaaring pabayaan na lang mamatay. Patas lang ito. Maaari kitang bigyan ng isa pang anak, pero kailangan nating magpakasal. Kung ganoon, ito ang marriage certificate mo. Sige, itago mo na rin yan. Sige na nga, huwag kang mag-alala. Sa sandaling maipanganak ang bata, makikipagdiborsyo agad ako sa iyo. Atat na atat ka na bang makipagdiborsyo sa akin? Makabubuti ang diborsyo para sa ating dalawa, hindi ba? Sa bagay? Nagpakasal sa akin pero gusto pang tumakas? Asa ka pa? Mami! Nakauwi na po kayo! Mommy, ito ang inihanda naming romantic date ni Kuya para sa inyo. Nagustuhan mo ba? Mommy, ito ang inihanda naming romantic date ni Kuya para sa inyo. Nagustuhan niyo ba? Matagal ko kaya itong pinaghandaan. Hala, bakit ang gagaling naman ng mga anak ko? Mommy, Daddy, lalabas kami ni Lola ngayong gabi at hindi na muna kami uuwi. Galingan niyo sa date niyo. Ang tatalino talaga. Hindi ko alam kung kanino nagmana. Siyempre sa atin sila nagmana. Dahil sila ang ating mga anak. Mrs. G, ang oras na ito ay para sa ating dalawa na. Salamat sa Diyos. Ligtas na si Yuyu. Ligtas na si Yuyu. Mommy, bakit ang saya-saya mo? May nangyari bang maganda? O baka naman, may nakain kang masarap? Mali ka. Hindi naman matakaw si Mommy. Siguradong nanalo siya sa loto, di ba? Mali kayong dalawa. Ngayong gabi, may mahalagang bagay na iaanunsyo si Mommy. Sige na, bumili tayo ng kung ano para sa bago ninyong kaibigan. May mahalagang bagay na iaanunsyo si Mommy mamayang gabi. Sige na, bibili tayo ng gamit para sa bago ninyong kaibigan. Oo. Ano?
Shen Qingqing, ang lakas ng loob mong gawin ito. Sakay na sa sasakyan, kailangan ko nang makita agad ang aking mga apo. Yin Xiaotong, ano na naman bang pakulo ito? Shen Qingqing, sangkot ka sa kaso ng pagmamalupit sa bata. Nandito kami para kapanayamin ka. Wala itong basehan. Binibining Shen, balita naming madalas mong pinapalo ng latigo ang mga bata. Totoo ba ang mga balitang ito? Binibining Shen, nasaan ang mga anak mo? Sabi-sabi na madalas mo silang hindi pinatutulog, pinapaluhod sila bilang parusa, at pinapalo pa ng latigo. Ginawa mo ba talaga ang mga iyon? Binibining Shen, magsalita ka naman. Naglulubid lang kayo ng buhangin. Siguraduhin ninyo muna ang inyong investigasyon bago kayo pumunta rito. Shen Qingqing, kakapanayamin ka lang naman namin? Hindi kaya guilty ka kaya ka ganyan? Walang katotohanan ang lahat ng iyan. Tinatanggihan ko ang panayam na ito. Shen Qingqing, ini-interview ka lang namin. Hindi kaya natatakot ka lang na mabuko? Walang ganoong nangyayari. Tinatanggihan ko ang interview. Shen Qingqing, nasaan ang bata? Lumabas para maglaro. Tita, alam mo na ba ang tungkol sa pang-aabuso ni Shen Qingqing sa bata? Ayaw niya kaming papasukin para mag-interview. Halatang halata na. May itinatago siya. Huwag kang mag-imbento ng kung ano-ano. Kung ganoon, papasukin mo kami para mag-interview. Dahil wala naman pala, hayaan mo silang pumasok para matapos na ang mga chismis. Tara. Nasaan ang bata? Lumabas para maglaro. Paanong nangyari iyon? Siguradong itinago niya ang bata. Ay, Xiaoye. Anong nangyari? Bakit ang dami mong sugat sa katawan? Lola, ayos lang po ako. Huwag po kayong mag-alala. Shen Qingqing, paano mo ba inaalagaan ang bata? Shen Qingqing, ito na ang ebidensya ng pang-aabuso mo sa bata. Noong si tita ang nag-aalaga kay Xiaoye, hindi kailanman nangyari ang ganitong bagay. Shen Qingqing, ito na ang ebidensya ng pagmamaltrato mo sa bata. Hindi naman nangyari ang ganito noong ako pa ang nag-aalaga kay Xiaoye. Normal lang naman na magkaroon ng sugat ang bata kapag malikot. Xiaoye, huwag kang matakot. Nandito si Lola para protektahan ka. Magsabi ka ng totoo. Kung saan nanggaling ang mga sugat mo sa katawan. Nakuha ko po ang mga sugat na ito dahil nahulog ako sa skateboard. Imposible. Siguradong tinakot siya ni Shen Qingqing, kaya hindi siya makapagsabi ng totoo. Shen Qingqing, kung hindi mo kayang alagaan ang mga bata, ako na ang gagawa. Ngayong araw, kukunin ko ang 2 para sa akin muna tumira. Kung ayaw nyo na magtrabaho sa mundo ng media, ituloy nyo lang ang pagkuha ng litrato. Shouting, alam mo ba ang tungkol sa pananakit ni Shen Qingqing sa mga bata? Ma, wag po kayong maniwala sa mga chismis na iyan, dahil hindi kailanman sasaktan ni Qingqing ang mga bata. Shouting. Malakas at malinaw ang ebidensyang ito. Peke ang litratong iyan. Paanong nangyari iyon? Siguradong totoo ang litratong ito. Tito, tita, tingnan niyo po. Nakapasok na ako sa account ng masamang il na ito. Ito ang orihinal na litrato. Ang taong nasa litrato ay hindi ang mami ko. Xiaotong, ano ang ibig sabihin nito? Inedit mo ba ang litratong ito? Tita, ako. Yin Xiaotong, kung gusto mo akong idiin, ay dapat gumamit ka naman ng mas matalinong paraan. Tama bang sadyang sayangin ang oras ng napakaraming tao? Hindi kita napagkamalan lang. Tingnan nyo, ang batang ito ay marunong na ng ganito kahirap na computer op. Siguradong pinipilit siya ni Shen Qingqing na mag-aral palagi. Grabe, ang bata pa niya pero marunong na sa ganito kahirap na computer operations. Siguradong pinipilit siya ni Shen Qingqing na mag-aral ng husto. Ikaw na masamang matanda. Huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi ako pinilit ni mami na mag-aral. Henyo kaya ako, 180 ang IQ ko. Paano mangyayari yon?
Huwag ka nang magsinungaling para lang pagtakpan ang nanay mo. Hindi ako nagsisinungaling, totoo lahat ng sinasabi ko. Paano tayo maniniwala sa sinasabi ng isang bata? Sabi nga ng anak ko, alien daw siya. Ganyan talaga kapag bata ang nagsasalita. Kung maayos ba ang pisikal at mental na kalusugan ng dalawang bata, ay malalaman sa pagsusuri ng mga eksperto. Shen Qingqing, kung wala kang ginagawang masama, hayaan mong suriin sila ng mga eksperto. Natatakot ka bang malaman ng iba na nang aabuso ka ng bata? Hindi ka na makakatagal sa pamilya G. Dahil nagdala na kayo ng mga eksperto, hayaang suriin na nila sina Xiaoye at Yuyu. Opo. Nabayaran ko na ang mga eksperto, tingnan natin kung paano ka makakatakas ngayon. Shen Qingqing, kinakabahan ka ba? Sinasabi ko sa'yo, kapag lumabas na ang resulta ng pagsusuri, mabubulok ka sa kulungan dahil sa krimen ng pang-aabuso sa bata. Tingnan na lang natin. Ano na? Siguradong nang abuso ng bata si Shen Qingqing, di ba? Kamusta? Siguradong minaltrato ni Shen Qingqing ang mga bata, hindi ba? Batay sa aming pagsusuri at ebalwasyon ng mga kagamitan, ang dalawang bata ay malusog sa pisikal at mental, walang nakitang anumang bakas ng pang-aabuso. Paano nangyari iyon? Pag-isipan ninyong mabuti bago kayo sumagot. Nag-aalala lang ako sa mga bata. Ang resulta ng ebalwasyon ay talagang ganoon. Anong sagot ba talaga ang gusto mong marinig? Dati ay tinawag mo pang anak sa labas ang dalawang bata. Bakit biglang nagbago ang itsura mo ngayon? Nangahas kang insultuhin ang mga apo ko. Shouting. Huwag kang makinig sa mga sinasabi niya. Hindi ko kailanman ininsulto sina Yuyu at Xiaoye. Daddy! Nagsisinungaling ang masamang babaeng ito. Tama na. Ngayon din ay isama mo ang mga tao mo at lumayas na kayo rito. Chairman Shen, bakit ka nagpapanggap na hindi mo kami kilala? May iba ka bang dahilan? Ayaw ko lang gumawa ng gulo. Bumalik muna kayo sa ngayon, tatawagan ko na lang kayo pagkatapos. Sige po. Shen Qingqing, hindi ka makakatakas. Shen Qingqing, hindi ka makakatakas. Tita, tingnan niyo po, totoo ang lahat ng sinasabi ko. Kilala ng dalawang eksperto na iyon si Shen Qingqing at gumawa sila ng peking testimonya para kay Shen Qingqing. Sigurado ka bang hindi mo binago ang video na ito? Tita, ano ba namang sinasabi niyo? Dati ay nawala lang ako sa sarili ko, pero paano ko naman magagawang baguhin ang video na ito ngayon? Sa bagay. Sa paglaki ni Xiaoye, ay lagi rin akong nakikibahagi. Sa totoo lang, itinuturing ko na rin si Xiaoye na parang sarili kong anak. Hindi ko talaga kayang makita siyang minamaltrato. Hinding-hindi ko papayagan ng kahit na sino na apihin sina Yuyu at Xiaoye. Haay, hindi, ma. Bakit niyo po siya isinama pabalik dito? Ngayon ay narito ako para kunin ang dalawang batang sina Xiaoye at Yuyu. Ngayon ay, hindi ko nahahayaang masaktan pa sila kahit kaunti. Tita, nagkakamali po kayo. Kung ganoon, ano iyon? Huwag mong sabihin kay tita na hindi mo kilala ang dalawang eksperto na iyon. Kilala ko nga sila, pero wala kaming relasyon bilang amo at empleyado. Sa tingin mo ba ay maniniwala kami sa sinasabi mo? Kilala ko nga sila pero hindi kami mag-amo. Akala mo ba maniniwala kami sa sinabi mo? Sandali lang kayo, tatawagin ko sila para magpaliwanag. Siyempre kilala namin si Pangulong Shen.
Si Pangulong Shen kaya ang pangulo ng ating asosasyong medikal. Ang tinutukoy mong Pangulong Shen ay si Shen Qingqing? Tama? Imposible. Sino ba sa buong lungsod ng Jiangcheng ang hindi nakakaalam na lumaki siya sa kabundukan? Paano siya biglang magiging pangulo ng asosasyong medikal, tita? Huwag na huwag kayong magpapalinlang sa kanya. Napakatuso niya. Ma, huwag kayong makikinig sa mga pinagsasabi niya. Hindi ganyang klaseng tao si Qingqing. Shouting, bakit mo naman nasasabi iyan sa akin? Napakadali lang namang patunayan ang pagkatao ni Shen Qingqing. Pupunta tayo sa asosasyong medikal para kumpirmahin ang pagkatao niya. Sige ba? Kung ako nga talaga ang pangulo ng asosasyong medikal, anong gagawin mo? Kung ikaw ang pangulo ng asosasyong medikal, ako, tatahol ako na parang aso. Sige, deal. Palabasin niyo ang inyong direktor. Hindi ba't si Senyorito G ito? Bakit hindi nyo ipinaalam na darating kayo? Para naman nakapaghanda kami. Naparito kami para may ipakilala ka sa amin. Kilala mo ba siya? Hindi ko pa nakikita ang babaeng ito kailanman. Kilala mo ba siya? Hindi ko pa nakikita ang babaeng ito kailanman. Tita, tingnan nyo, hindi ako nagkakamali, di ba? Hindi karapat-dapat pumasok si Shen Qingqing sa pamilya G. Subalit, kilala ko naman ang dalawang eksperto na ito. Laging misteryosa si Presidente Shen at iilang tao lang ang nakakaalam ng tunay niyang mukha. Ano? Siya ang ating presidente. Magandang araw po, Presidente. Huwag kayong magpapadaya sa kanila. Mga tao, bawiin ang lisensya sa pagiging reporter ni Yin Xiaoto at palayasin siya sa lungsod ng Jiangcheng. Shouting, patawad, nagkamali ako. Presidente, maaari po ba kayong magbigay ng higit pang mga lecture para sa amin? Oo, madalas akong pupunta rito. Qingqing, ilan pa ba ang mga lihim mo na hindi ko alam? Hindi pa ba malinaw kahit nagpadala ka na ng mga tao para imbestigahan ako? Qingqing. Ano po iyon? Qingqing, Ano iyon? namimiss ka na ni Lola. Walang kwentang bata ito. Magsorry ka na sa kapatid mo ngayon din. Shen Qingqing, pasensya na. Qingqing, kita mo, pinagalitan ko na si Shen Peiyi. Tumingin ka, pwede mo bang sabihan si Senyorito G na ibalik ang pondo para sa pamilya Shen? Ano namang kinalaman ko doon? Qingqing, bahagi ka rin ng pamilya Shen. Pwede mo bang pakiusapan si Senyorito G na patawarin ang pamilya Shen? Ibibigay ko agad sa iyo ang posisyon bilang manager ng pamilya Shen. Hindi ko kailangan iyan. 6 na taon na ang nakakalipas simula nang palayasin mo ako sa bahay na ito. Hindi na ako miyembro ng pamilya Shen at wala na akong kinalaman sa pamilya Shen. Shen, Qingqing, napaka-ingrata mo. Pinalaki ka ng pamilya Shen. Ganito mo ba talaga gustong suklian ang pamilya Shen? Simula pagkabata ay itinapon mo na ako sa kabundukan. Paano mo nasabing pinalaki ako ng pamilya Shen? Ikaw. Lola. Shen Qingqing, matanda na si Lola. Huwag mo na siyang galitin. Isa kang malas sa buhay. Sinira mo ng husto ang pamilya Shen. Wala kang puso at wala kang utang na loob. Wala kang galang sa nakakatanda at sa pamilya. Hindi ba malamig diyan sa sahig? Itong batang babae na ito, parang wala namang galang sa matanda. Ang tanda na ng lola mo, tapos ginagalit mo pa siya ng ganyan. Totoo iyan, wala talaga siyang konsensya. Ako pa ang walang konsensya? Sino ba talaga ang walang puso sa atin? Wala pa akong 1 buwan nang iwan niyo ako sa kabundukan at pinabayaan. At nang sa wakas ay naisipan niyo akong bawiin, itinrato niyo lang ako ng masama sa bahay na ito. At sa huli ay pinalayas niyo pa ako. Ngayon, sino ba talaga ang walang konsensya? Nakakaawa naman pala ang pinagdaanan ng batang ito. Mukhang malusog naman itong matanda. Halatang wala naman siyang sakit. Nagkukunwari lang siguro siyang may sakit. Sanay na ako sa mga ganyang drama para lang makonsensya ang iba. Mapula ang pisngi ng matandang ito.
Halatang wala namang sakit. Nagkukunwari lang siguro? Sanay na ako sa ganyang drama para lang makonsensya ang iba. Kayo, Huwag ka nang magkunwari. Halatang may masama kang binabalak. Lola, ano na ang gagawin natin ngayon? wala ka talagang silbi at panggulo ka lang sa lahat. Wala tayong magagawa kina Ji Shouting at Shen Qingqing. Pero may dalawa pa silang anak. Ang ibig mong sabihin ay ang dalawang batang iyon? Kapag ginamit natin ang mga batang iyon bilang pain, tingin mo ba ay hindi sila susunod sa atin? Hindi lang maibabalik ang daloy ng pondo natin, kundi makakahingi pa tayo kay Ji Shouting ng pera para sa negosyo natin. Naku! Nakalimutan kong maagang uuwi ang mga bata ngayong araw. Masamang balita, Senyorito G, nawawala ang mga bata. Ano ka mo? Ayon sa mga nakakita, pagkalabas ni na Yuyu at Xiaoye sa eskwelahan, Ay bigla silang kinaladkad pasakay sa isang malaking puting sasakyan. Gawin niyo ang lahat. Halughugin niyo ang bawat sulok ng mundo. Mahanap lang ang dalawang batang iyon. Masusunod po. Hello? Nasundo mo na ba ang mga bata? Isasama ko pa si Yuyu para magpa-check up ngayon. Ako na lang ang magdadala kay Yuyu doon mamaya. Halo, Nakuha mo na ba ang bata? Dadalhin ko pa naman si Yuyu para magpa-check up ngayong araw. ako na ang bahalang magdala kay Yuyu doon mamaya. Mas madali kung ako ang magdadala sa kanya sa asosasyong medikal. Huwag mo na itong alalahanin, manatili ka na lang ng maayos sa bahay. May mali sa iyo. Magsabi ka ng totoo. Anong nangyari? Hindi ko. May nangyaring masama kay Yuyu. Ching-ching. Nagdadalang tao ka ngayon? Huwag kang magpa-stress. G Shouting. Mahalaga ba talaga sa iyo ang mga bata? Kasalanan ko ang lahat ng ito. Bakit mo ito itinago sa akin? Natatakot lang ako na baka ma-stress ka habang buntis. Ang pinaka-importante ngayon ay mahanap ang bata, kaya huwag ka muna mag-alala. Kahit anong mangyari, kapag may mangyaring masama sa bata, hindi kita mapapatawad. Hello? Nasa akin ang bata. Ji Shouting, ibalik mo agad ang daloy ng pondo ng pamilya Shen sa loob ng 3 oras. At magbigay ka ng 80 bilyong piso sa pamilya Shen. Huwag kang tatawag ng pulis. Kung hindi, manganganib ang buhay ng 2 mong anak. Kung hindi, mapapahamak ang buhay ng 2 mong anak. Hahanapin namin sila, maghintay ka rito ng balita. Hindi. Kailangang ako mismo ang pumunta roon. Alam ko namang hindi kayo susuko agad. Nililipat namin ang aming kuta kada 30 minuto. Binibigyan ko kayo ng 2 oras para ihanda ang pera. Huwag nyo nang subukang hanapin ang mga bata. Kung hindi, Sige. Senyorito G, nahanap na ang lokasyon nila. Pupunta na ba tayo ngayon? Ching-ching. Hawak nila ang mga bata ngayon? Pupunta ba tayo? Hanapin sila. Mapapansin nila tayo kapag marami tayo. Maghintay lang kayo rito. Kaya ko nang pumunta mag-isa. Hindi maaari. Ching-ching. Hindi ko hahayaang malagay ka sa panganib ng mag-isa. Pero mayroon akong mga karayom na pilak. Kaya kong talunin ang kalaban kahit... Ching-ching. Hindi ko hahayaang mag-isa kang sumabak sa panganib. Pero mayroon akong mga silver needle para talunin ang kaaway mula sa malayo. Hindi maaari. Hindi ako pumapayag. Ang 2 bata ay hirap at sakit na iniluwal ko, hindi gaya mo na kaya silang baliwalain na lang. Shen Qingqing, naglakas loob ka talagang hanapin ang lugar na ito. Hindi ka ba talaga natatakot mamatay? Ikaw ang dapat na matakot mamatay. Sugurin niyo siya. Mamatay ka na. Ching-ching? Ayos ka lang ba? Ang iyong braso. Ayos lang ako. Dalhin sila sa istasyon ng pulis. Opo. Sobra namang malambing sina tatay at nanay. Totoo iyan. Bitawan mo ako, hindi pa nagagamot ang sugat mo. Sa pagkakataong ito, hinding-hindi na kita bibitawan kailanman.